Itong November 2 lamang, ngayong 2025, idiniklara ni Pope Leo na si Maria ang babaeng nangunguna para sa pagpapabanal sa araw ng Sabado, na ito ay itinuturo sa mga tao sa katapusan ng panahon na magbibigay ng pag-asa sa mundo. Ngunit ito ay maling pag-asa para sa atin na mga nag-aaral ng mga propesiya sa Biblia, na ito ay may nakakatagong agenda sapagkat sa halip na isulong na si Jesucristo bilang Panginoon ng Sabat, ang dinadakila nila ay si Maria. Kaya mayroon ditong espiritismo at maling pagpupromote ng Sabat. Sa kanyang mensahe noong November 2, kanyang sinabi sa crowd na habang sila ay nananalangin para sa mga lumisan ng mga kaluluwa, sila ay dinadalisay at magtitiwala na walang mawawala sa kanila sa pamamagitan ng awa ng Diyos, dahil sila ay maliligtas at sa huli ay makakarating doon sa langit. Ito ba ang itinuturo ni Jesus mula sa banal na kasulatan? Sa Marcos 2:28 ay sinabi na si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Si Jesus na nagmula sa langit, ang Panginoon ng banal na Sabat. Noong linggo, November 2, 2025, pinangunahan ni Pope Leo ang Angelus Prayer sa Vatican para sa okasyon ng Araw ng Mga Kaluluwa. Ang liturgical feast ay nakatuon sa pag-aalala sa mga namatay na nasa purgatorio ayon sa kanilang turo. At ayon sa kanyang mensahe, sinabi ng Santo Papa sa karamihan na habang ipinagdarasal nila ang mga kaluluwang dinadalisay pa, ay maari silang maging confident na walang mawawala sa kanila dahil sa awa ng Diyos, na sa huli ang lahat ay maliligtas at makakarating doon sa langit. Ang mga salita ni Pope Leo ay naglalahad ng malungkot na pagmumuni-muni na ito ay sumasalungat sa banal na kasulatan na nagsasaad na maari tayong magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa kaligtasan pagkatapos ng ating kamatayan, na kahit pa tinanggihan natin ang paanyaya ng Ebanghelyo. Ang opisina ng press ng Holy See ay inilathala ang mga sumusunod na pahayag ni Pope Leo. Ang focus ng mga alalahanin ng Diyos ay malinaw na walang dapat mapahamak magpakailanman, at ang bawat isa ay dapat magkaroon ng kanilang sariling lugar na nagniningning sa kanilang natatanging kagandahan. Ang paggunita ngayon sa lahat ng mga tapat na mga lumisan ay nagdadala ng misteryong ito, kahit na sa mga mas malapit sa atin. Sa katunayan na sa bawat oras na ang kamatayan ay tila tiyak na nag-aalis ng ating mga boses, mukha sa buong mundo, ngunit sa loob ay ating mauunawaan ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin na walang mapapahamak. At sa panalangin ng Eucharist, ang pagpapahayag na ito ay bumangon ang isang pag-asa na walang mapapahamak. Cui rischiamo di rinunciare alla vita. Maria, donna del Sabato Santo, ci insegni ancora a sperare. Maria, donna del Sabato Santo, ci insegni ancora a sperare. Ang pagkakamali dito, mga mahal na mga kaibigan, ay ito na ang universal na kaligtasan ay ang paniniwala na sa katapusan ang lahat ay maliligtas. Anuman ang iyong pananampalataya, pagsisisi o pagsunod sa Diyos. Kay Maria, ang babaeng ng banal na Sabado,
ay tinuturo na sa Kanya ay tayo'y magtitiwala. Ayon kay Ellen G. White, mula sa mga aklat ng Maranatha, na ito ay ang dalawang haligi na kumakatawan ng dalawang mahusay na panlilinlang, na ito ay ang huwad na Sabat at ang Espiritismo sa iisang linya. Maria, Donna del Sabato Santo, ci insegni ancora a sperare. Maria, Donna del Sabato Santo, ci insegni ancora a sperare. Si Pope Leo ay nagtaguyod ng banal na Sabado, ngunit hindi niya ito tinawag na Araw ng Panginoon. Noong November 2, 2025, itinaas niya si Maria upang maging ang pinakamataas na individual na mamumuno sa banal na Sabado. Iyon ang magiging gabay na liwanag upang turuan ang mga tao na muling umasa. Today we contemplate the mystery of Holy Saturday, the day of great silence and joyful expectation. Just as God rested after creating the universe, so did the Son rest after completing the work of redemption. On the completed task. It is the confirmation that what should have been done has truly been accomplished. It is a repose filled with the hidden presence of the Lord. This rest is the seal on the completed task. Holy Saturday is also a day of rest. Holy Saturday is also a day of rest. No work is to be done on the seventh day. Indeed, after the 6 days of creation, God rests. Now the Son too, after completing His work of salvation, rests. Sa unang bahagi ng ika-4 na siglo, inilabas ni Emperador Constantino ang isang kautusan na ginagawang isang pampublikong pagdiriwang ang linggo sa buong imperyo ng Roma, at isinulong nito ang nominal na pagtanggap ng mga pagano sa Kristyanismo, at sa gayoy ay sumulong ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng simbahan. Ngunit maraming Kristiyanong may takot sa Diyos na unti-unting inaakay na ituring ang linggo na nagtataglay ng antas ng kasagraduhan. Patuloy pa rin nilang pinanghahawakan ang tunay na Sabat bilang banal ng Panginoon at sundin ito bilang pagsunod sa ika-4 na utos. At halos sa bawat konsiyo, ang Sabat na itinatag ng Diyos ay hinila pababa kaunti. At ang linggo ay itinataas katumbas nito. Kaya ang paganong pagdiriwang ay dumating sa wakas na parangalan bilang isang banal na institusyon, habang ang Sabat ng Biblia ay binibigkas na isang relik ng Judaismo, at mga nag-iingat nito ay idineklarang mga isinumpa ayon sa aklat ng The Great Controversy. Para sa personal kong pananaw, sa pamamagitan ng prophetikong lente, ang kadakilaan ni Maria sa katapusan ng panahon ay isa sa mga haligi ng Babylonia. Ang espiritualismo na kagaya ng itinataguyod ni Constantino, ang dalawang Sabat sa kanyang panahon, at gayon din ang Antikristo sa katapusan ng panahon. Ang pagdakila ng araw ng linggo bilang Sabat ay ang pagyurak ng Sabat ng Biblia. Malinaw ang salita ng Diyos na kahit na nais niya na ang lahat ay maliligtas, pero hindi ang lahat ay tatanggap sa kanyang paanyaya. Ayon sa Mateo 7, talatang 13 at 14, si Jesus ay nagpapahayag mismo na pipiliin ng marami ang maluwang na daan na patungo sa pagkawasak, habang ilan lamang ang nakahanap ng paraan na upang makapasok sa buhay. Sa huling paghatol, mahahati ang sangkatauhan sa pagitan ng mga naligtas
At sa mga mapapahamak, may dalawang natatanging mga walang hanggang tadhana at kanya silang paghihiwalayin sa isa't isa, na ang mga tupa ay nasa kanyang kanan na para sa buhay na walang hanggang, at ang mga kambing ay nasa kanyang kaliwa para sa walang hanggang kaparusahan. Ang Biblia ay hindi nagtuturo tungkol sa purgatorio na bilang mga nalalabi ng Apokalipsis 12. Pinagkatiwalaan tayo ng isang banal na misyon na upang ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo ni Hesukristo sa bawat bansa, sa lahi, wika at tao. Ang mensaheng ito ay hindi isang mababang biyaya o universal na kaligtasan. Ito ay isang panawagan ng totoong pagsisisi at pagbabalik loob na dapat gisingin ang mga tao na isuko ang kanilang mga kasalanan at tumalikod sa kanilang mga lakad at sumuko ng lubusan kay Hesukristo. Kaibigan, ang panahon ay tunay na malapit na. Ang mga tanda ay nangyayari na saan mang dako ng mundo. Kaya ito ng panahon na tayo'y tumalikod sa ating mga ginagawang kasalanan. Ihanda ang ating mga sarili. Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Mananatili tayong makinig sa Kanya na gaya ng isang tupa na nakikinig sa kanyang pastol. Kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagkikinig at pagsubaybay sa channel na ito. Hanggang sa muli sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.